ang kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Upang maunawaan ito, kailangan kalakayin natin una ang paglaganap ng korido sa panahon ng mga Espanyol. Marso 16, 1521, naitala ang pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Ngunit sinasabing ang kasaysayan ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ay nagsimula noong taong 1565 nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa bansa at itinatag ang unang pamayanan sa Cebu. May tatlong pangunahing layunin ang mga Espanyol sa pananakop sa Pilipinas. Una, palaganapin ang Katolisismo. Ikalawa, ang pagpapalawak ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga sakop na bansa. At ikatlo, ang paghahanap ng mga pampalasa, masaganang likas yaman, at mga hilaw na materyales upang matustusan ang kanilang mga pangangailangang pang-ekspedisyon. Panitikan ang ginamit na behikulo ng mga Kastila upang palaganapin ang Katolisismo. Dahil sa layunin ng mga Espanyol na mapalaganap ang Katolisismo, sinunog nila ang mga nakasulat na panitikan ng ating mga ninuno. Pinalitan nila ang mga ito ng panitikang nagbigay diin sa relihiyon. Ito rin ang dahilan kung bakit ang panitikan sa panahong ito ay may pagkakatulad sa mga anyo at paksang Espanyol. Naging isang mabisang behikulo ang panitikan upang mabilis na mapalaganap ang relihiyong Katolisismo sa bansa. Lumaganap sa larangan ng panulaan ang mga tulang liriko, mga awit, mga korido at ang pasyon. Sa larangan naman ng dula, lumaganap ang duplo, karagatan, komedya o moro-moro, mga dulang panrelihiyon, sinakulo at sarswela. Ang mga akdang tuluyan o prosa ay may paksang panrelihiyon at karaniwang tungkol sa talambuhay ng mga santo. Ayon kay Jose Villapanganiban, ang panitika noong panahon ng Espanyol ay sinasabing may tatlong katangian. Una, may sari-sariling kaanyuan at pamamaraan gaya ng mga tulang liriko, awit, korido, pasyon, duplo, karagatan, komedya, sinakulo, sarswela, talambuhay at mga pagsasaling wika. Ikalawa, ang karaniwang paksain ay panrelihiyon. At ikatlo, ang lalong nakararami ay tulad o halaw sa anyo, paksa o tradisyong Espanyol. Ang sensura noong panahon ng mga Espanyol. Dahil lubhang mahigpit ang sensura noong panahon ng mga Espanyol, hindi lahat ng mga akdang pangpanitikan ay maaaring maisulat at mailathala lalo pat kung ito ay laban sa pamamahala ng mga Espanyol. Ang pag-usbong ng tulang romansa sa dalawang anyo nito na awit at korido. Isa sa pinakatanyag na panitikang nagbigay halaga sa diwang Kristyanismo ay ang mga tulang romansa na nauuri sa dalawang anyo, ang awit at ang korido. Madalas, ang mga ito ay nagsisimula sa panalangin o pag-aalay ng akda sa berhen o sa isang santo. Kalimitang ito ay pumapatungkol sa pakikipagsapalaran at kabayanihan, karaniwang kinasasangkutan ng mga prinsipe at prinsesa, at mga maharlika kung saan ang pangunahing tauhan ay nagtatagumpay dahil sa kanyang pananalig at matyagang pagtitiwala sa Diyos. Dahil sa temang sinasaklaw ng awit at korido, ang mga ito ay namayani at higit na nakilala ng marami. Ang pagkakaiba ng awit at korido. Batay sa anyo, ang awit ay binibuo ng 12 pantig sa loob ng isang taludtod at 4 na taludtod sa isang saknong, habang ang korido ay binubuo ng 8 pantig sa loob ng isang taludtod at 4 na taludtod sa isang saknong. Ang musika ng awit ay himig na mabagal na tinatawag na andante, habang ang musika ng korido ay himig na mabilis na tinatawag na allegro. Ang paksa ng awit ay tungkol sa bayani at mandirigma at larawan ng buhay, habang ang paksa ng korido ay tungkol sa pananampalataya, alamat at kababalaghan. Ang katangian ng mga tauhan sa awit ay wala silang taglay na kapangyarihang supernatural, ngunit sila ay nahaharap din sa pakikipagsapalaran. Higit na makatotohanan o hango sa tunay na buhay ang awit. Habang ang korido naman
ay may mga tauhan na may kapangyarihang supernatural o kakayahang magsagawa ng mga kababalaghang hindi magagawa ng karaniwang tao. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin matukoy kung sino talaga ang sumulat ng koridong Ibong Adarna. Ayon kay Pura Santillan Castrens, ang kasaysayan ng akdang ito ay maaaring hinango lamang sa mga kwentong bayan na mula sa bansa sa Europa tulad ng Romanya, Denmark, Austria, Alemanya at Finland. Kung uugatin ang kasaysayan, ang tulang romansa ay nakilala na sa Europa noong panahong medieval o Middle Ages. Tinatayang noong 1610 mula sa bansang Mexico, ito ay nakarating sa Pilipinas na ginamit na instrumento ng mga Espanyol upang mahimok ang mga katutubong yakapin ang relihiyong Katolisismo. Bagamat itinuturing na nagmula sa ibang bansa ang Ibong Adarna, sinasabi ng maraming kritiko na umaangkop naman sa kalinangan at kultura ng mga Pilipino ang nilalaman nito. Masasalamin sa akda ang mga natatanging kaugalian at pagpapahalaga ng mga Pilipino tulad ng pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Poong May Kapal, mataas na pagpapahalaga sa kapakanan ng pamilya, mataas na pagtingin o paggalang ng mga anak sa magulang, paggalang sa mga nakatatanda, pagtulong sa mga nangangailangan, pagtanaw ng utang na loob, mataas na pagpapahalaga sa dangal ng mga kababaihan, pagkakaroon ng tibay at lakas ng loob sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay, at marami pang iba. Bukod sa mga gintong aral na makukuha sa akda, ito ay tinangkilik din ng ating mga ninuno sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol sapagkat ito ay nagdulot din noon ng kasiyahan o kaaliwan sa kanila. Sa katunayan, ang akdang Ibong Adarna ay tinuturing na panitikang pantakas sapagkat ang mga Pilipinong sakbibi ng hirap at sakit noon dahil sa kahirapang kanilang nararanasan, bunga ng paniniil ng mga Espanyol, ay pansamantalang nakatakas sa kanilang tunay na kalagayan sa sandaling mabasa o mapanood ang akda at may lagay ang kanilang sarili sa pagkikipagsapalaran ni Don Juan na siyang pangunahing tauhan sa istorya. Sa maraming mga koridong nilimbag at naisulat sa Pilipinas, ang Ibong Adarna ang higit na kilala sapagkat bukod sa ang mga sipi nito ay pinagbili sa mga peryang karaniwang isinasagawa tuwing kapistahang mga bayan, ito rin ay itinatanghal sa mga entablado tulad ng komedya o moro-moro.